Bakit napakatagal niya? Kanina pa ako nagugutom. Sabi niya bababa na raw po siya. Bakit hindi muna tayo tumingin ng mga sunglasses? Pero Mama, tapos na po ang summer season. Alam mo ikaw, hindi mo alam kung anong usong gamit. Bago matapos ang taon, kakailanganin natin ng sunglasses. Alam mo ba kung ano nagagawa ng UV rays sa mata natin? Hindi ko po alam, Mama. Bagay po sa inyo. Welcome po, ma'am. Pwede magtanong sa'yo? Ano po yun? Saan dito ang opisina ng CEO? Meron po ba kayong appointment sa CEO? Ang totoo, kahit saglit lang. Gusto ko sana makausap yung driver ng CEO ng kumpanyan to. Driver ng CEO? Pwede ba yun, miss? Ganun po ba? Pasensya po, ma'am. Pero hindi ko pwedeng ibigay ang hinihingi niyong impormasyon. Kahit sabihin mo na lang kung anong oras umuwi ng bahay yung CEO. Pasensya po talaga. Wala po kasi siyang oras. Sige, maraming salamat. Jessica. Pasensya ka na. Alam mo naman mga empleyado namin. Wala na siya sa opisina? Sige, maraming salamat. Papunta na siguro dito. Bye. Bakit naman ang tagal niya? Papunta na po siguro siya. Umuwi na lang sana tayo sa bahay kung malilate lang pala siya. I'm sorry. Hindi ako inaasahang meeting. Mauna na kayo mag-dinner ni Mama. Samuel? Kumain ka ng prutas. Uupo ka ng ganyan hanggang mamaya? Walang mangyayari kung ganyan ka. Kaya itigil mo na yan kung ako sa'yo. Hindi mo makikita si Nurse Shaw kahit magtago ka. Mama, punta tayong ospital. Hindi. Pupunta akong ospital. Makinig ka. Ang mga may sakit lang ang pumupunta sa ospital. Iiwan ko ang prutas sa mesa. Kumain ka kung gusto mo. Mag-hello ka. Baby, kasama ko ang daddy mo ngayon. Sorry, late kami. The person you are trying to reach is not available. Please leave a message after the beep. Bakit hindi mo sinabi? Wala ka na nung nalaman ko. Susurpasahin sana kita. Kaya nagtiyaga akong hintayin ka nung gabing yon.
Matalino siguro siyang bata. Alam niyang walang kwenta ang mundo kung mabubuhay siya. Kaya siguro hindi na siya tumuloy. Kahit 9 na buwan lang siya sa akin, minahal niya ako talaga. Kahit 9 na buwan lang siya sa akin, minahal niya ako talaga. Wala sana akong gagawin sa kanya. Dahil hindi ko alam kung babalikan mo pa kami noon. Basta gusto ko na lang mamatay. Ang gagawin niya, sasenyasan ako kung nagugutom. O kaya inaantok na siya sa tiyan. Ganun ako nabuhay noon. Hindi ba napakabait niyang anak? Nagkasakit ba siya? Isang aksidente. Nung kabuwanan ko, bigla na lang kitang nakita. Siguro, ibang lalaki na kamukha mo ang sinundan ko dati. Nabangga ako ng sasakyan. Hindi ko nakita. Gusto ko siyang protektahan. Kailangan ko siyang protektahan. Pero ako lang ang nabuhay. Namatay siya sa sinapupunan. Nang hindi man lang umiiyak. Napakasakit nung nangyari. Pero ako na kanyang ina, hindi siya nailigtas. Kawawa naman ang anak ko sa sinapupunan. Jessica. Pinatay ko ang bata. Niligtas ko ang sarili kong anak. Pero akong pumatay sa kanya. Eto ako, kumakain at natutulog. Buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Paano magagawa ng isang ina ang ganun sa kanyang anak? Tama na yan. Tama na yan. Hindi. Makinig ka. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Pero natatakot kasi akong gawin ang bagay na yun. Natatakot ako talaga. Gusto kong humingi ng tawad sa baby ko. Sige. Sige lang. Sige lang. Gawin mo ang gusto mong gawin. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Ilabas mo lang ang nararamdaman mo.